So tell me, Ma, anong kasalanan mo kay Angel? Nothing, Carla. Saan mo siya nakita at saan siya nakatira? Why do you wanna know? Puputulin ko ang sungal niya. Tingnan lang natin ngayon kung ano ibubukay. Angel! Ate Onay! Since nahanap ka na namin, magpapaparty kami para sa'yo. Ipakikilala ka namin bilang anak ni Maggie, yung nawawala naming apo. Mas gusto kong itago na lang na ang daddy ko ay asawa ng pinsan ng mami ko. Bistado ko na lahat ang plano mo. Dapat mong pagbayaran ang krimeng ginawa mo. Kung ipapakulong mo ako! Ano? Sige, patayin mo ako. I'm so sorry, Uncle. Pinalak mo pa akong patayin. Mas mabuti talagang makulong ka. At sa bilangguan ka magsisi sa mga kasalanan mo. Sorry po kung nalaman niyo po yung totoo. Panahon na siguro para malaman ko ang pinagkagawa ni Ruth. Hindi na niya ako mapapaikot ngayon. Uy! Virgie, pamamaga tayo! Totoo bang pinasakay mo lang ako para dun sa peking yan? Ipinaghihiganti ko lang ang girlfriend ko sa ginawa ng nanay mo. I hate you! I hate you, Benji! Parang si Briggs. Napaasa niyo lang ako lahat. Carla, sino si Benji? Tsaka anong ginawa niya sa'yo? Stop asking, Dad. Wala ka namang pakialam eh. Bakit hindi mo na lang puntahan yung anak mo sa labas? Tapos siya na lang yung i-comfort mo. Oh, come on, Carla. Si Mami ang kailangan ko. Siya lang naman talaga yung nakakaintindi sa akin eh. Not you. Ano ginagawa mo? Tinitignan ko lang kung maabutan pa kita. Para kasi ang layo na nang narating mo eh. Ano naman ba iniisip mo? Alam mo ba magpapaparty si Lolo para kay Nina? Alam mo ba kung ano ibig sabihin nun? Nagsa-celebrate sila dahil nahanap na nila yung totoo nilang apo. Mismo. Ibig sabihin, si Nina na ang legal na heredera. Kami ni Ana. Talagang sampid na lang kami dito. Mga peking Ana Karenina. Sabi ko na nga, be, darating yung araw na mawawalan kami ng kwenta dito sa bahay na to. At dumating na yung araw na yun. Ngayon, dahil si Nina na ang prinsesa sa mansyong to. Alam mo, Karen, minsan talaga hindi mo nakukuha yung gusto mo. Pero alam mo, sa totoo lang, masaya ako dahil hindi ikaw yung totoong apo. Bakit? Hindi ba bagay sa akin na maging Monteklaro? Hindi naman sa ganun. Bagay naman sa yung pangalang Monteklaro. Kaya lang, kung ikaw yung totoong apo ni na Lolo, ibig sabihin nun, magpinsan tayo. Ayaw mo ba ako maging pinsan? Kahit na ilang tinig ay kaya kong tapakan kung yan. Hindi natuloy ang party. Nakausap ko si Nina. I'm sorry, Abel, pero may point si Nina eh. Kapag pinakilala natin siya, malalaman ng mga tao na anak siya sa labas. Ayoko siyang mapahiya. Nina, pwede ba tayo mag-usap? Nina, alam ko, hindi mo ako matatanggap na maging tatay kahit kailan. Alam mo kung pwede ko lang ibalik yung nakaraan, gagawin ko. Kung alam ko lang na ganito yung mangyayari, sana
Hindi ko pinuntahan si Maggie nung gabi na naghiwalay sila ni Brent. Sana hindi ganito yung nangyari. Sana hindi ka pinanganak sa nakakahiyang sitwasyon. Unfortunately, Tito Abel, hindi ganun yung nangyari. Oo. Alam mo, wala akong maisip na ibang paraan para hindi ka masaktan. Alam mo kung ano-ano na naiisip ko para lang mawala yung sakit sa'yo eh. Minsan nga naisip ko kung pwede lang, alam mo, sairin ko yung dugo ko para hindi tayo magkaparehas ng dugo para hindi mo ko maging ama eh. Kaso Nina, hindi pwede. Nina, alam ng Diyos, ayaw kitang saktan eh. Mahal kita. Mahal kita dahil anak kita. Alam mo kung pwede ko lang ibalik yung nakaraan, gagawin ko eh. Kaso hindi. Nina. Alam ko kampi ka kay Karen. Pero pwede ba tayo mag-usap? Nina, magkaibigan tayo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. At Nina, pareho kayong kaibigan ni Karen, kaya wala akong kakampihan sa inyo. Nina, bakit? Anong problema? It's Tito Abel. Pumunta siya sa kwarto ko eh. Naglabas siya ng mga hinanakit niya. Ana, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dad. Adrina, dumaan lang ako just to check on you. Tsaka para sabihin sa'yo na alagaan mo yung kapatid mo. What do you mean? Baka naman masyado mo nang pinapahirapan si Tito Abel. Nagalit ako sa kanya. Sinira niya yung buhay ko. Pero pag balik ta rin naman natin ang mundo, si Tito Abel pa rin ang tatay mo. Siya pa rin ang nagbigay ng buhay sa'yo. Alam mo, Nina, lumaki ko nang walang tatay. Nanay lang. Kaya nga nag-iinggit ako sa'yo eh. Kasi kahit wala kang nanay, may tatay ka. Na mabait. Na mahal ka. Pero Ana, Nina, maswerte ka kasi kasama mo yung tatay mo. Kaya wag mo nang hayaan na mawala pa siya sa'yo. Dahil may mga tao na kapag umalis na, hindi na bumabalik pa. Katulad ng nanay Naida ko. Tuluyan niya na akong iniwan. Masama yung loob niya eh. She's broken-hearted. Well, I wanted to comfort her, kaso... Anyway, ikaw na bahala sa kanya, pati sa mami mo.
Alagaan mo sila. Wait. Alis ka ba? Parang nagpapaalam ka eh. Tito Abel? Aling Berta, nasaan po si Tito Abel? Ay, nag-empake kagabi. Umalis. Saan po siya nagpunta? Hindi naman sinabi. Pero nagpaalam kay Sir Sernan. Mabuti pa sa kanya man nila itanong, ha? Teka, may iniwan siya para sa'yo eh. Sandali, ah. Sabi, ibigay ko daw sa'yo. Eto. Dear Nina, I'm sorry dahil bigla akong naglabas ng sama ng loob sa'yo kagabi. Wala ako sa posisyon para gawin yun. Dahil ako may kasalanan, kaya ka nasasaktan. Kaya ka katarap sa sitwasyong ayaw mo. Lalayo ako to give you space and time para mawala ang galit mo sa akin. Kahit kailan hindi ko gustong pabigatin yung loob mo. In fact, I want to give you the kind of life I gave Aldrin and Carla. Dahil mahal ko kayong lahat. Dahil mga anak ko kayo. Sana balang araw mapatawad mo ako. I know mahirap yung hihingi ko sa'yo. Dahil ikaw ang pinasasaktan sa sitwasyong ito. Pero Nina, I've always treated you like my own. At sana dumating ang panahon na manumbalik ang closeness natin. I love you, anak. Mag-ingat ka palagi. Because I won't be able to protect you now. Yan na kayo. Brad, ano ba nangyari? Sir, wala akong kasalanan. Tumatakbo ako ng mabilis, sir. Pero bigla na lang ako sila pumasok, sir, eh. Sobra ang bilis ng takbo mo. Hindi ho, sir. Counterflow sila, sir, eh. Tapos bigla sila pumasok sa kaliwa, eh. Yan na kayo, ha? Sir, kasalanan talaga, eh. Sigurado ka ba, Karen? Dito yung papuntang safe haven? Oo. Malapit na dito yung address na ginugel ko kagabi. Tanong tayo. Ate, pwede po magtanong? Oo naman. Malapit na po ba dito yung safe haven? Pagdating nyo doon sa kanto, kumanan kayo. Makikita nyo na yung safe haven doon. Sige po, salamat po. Halika na, malapit na tayo. Karen, kinakabahan ako. Sa tingin mo ba meron doon may kakilala sa nanay natin? Oo naman. Halika na. Alam kong malapit na tayo. Baka nainip na nga yung mga nanay natin. Ali, sigurado ka ba talaga na ito yung lugar sa panaginip mo? Oo nga eh. Hindi nga ako makapaniwala na sa totoong buhay pala meron talagang safe haven. Akala ko sa panaginip ko lang yun. Mabuti na lang, alam to ng mga mother sa ampunan na pinuntahan natin kanina. Kilala daw tong lugar na to kaya madaling mahanap. Sana nasa loob ang mga sagot na hinahanap ko. Well, hindi natin yan malalaman kung nandito lang tayo sa labas. Kaya halika na, Alice. Balikan na natin nakaraan mo. I'm sorry for being irresponsible, Aldrin. Pero believe me, totoo lahat ng pangaral ko sa'yo. Na dapat igalang mo ang mga babae. Pahalagahan mo sila kagaya ng pagmamahal ko sa inyo ni Carla. Take care of your sister. Guide her. At please, alagaan mo yung mami mo.
Iniiwan ko sila sa'yo because I know you're more responsible. Hindi ko katulad. I hurt the people I love. Sana I'm sorry. Sana mapatawad mo din ako in time. Kuya? So may sulat ka rin pala from Dad? Kyle, alam mo, sa tingin ko it's about time para patawarin na natin siya. What? No way. Kahit milyong sulat pa ibigay ni Dad, hindi ko siya mapapatawad. Kasi ako lang dapat ang little girl niya. Pero gumawa pa siya ng iba. That's why I still hate him. Ang gusto ko, mawala muna yung ninang yan bago ko siya patawarin. And this is nothing. Rudy, silang sasabihin ko sa'yo. Get rid of Sir Nan. Ipapatay na natin siya. No. Are you crazy? He's my uncle. Hindi ko siya kayang papatay. Well, prepare yourself. Well, mahirap yung laban mo. Pero Ruth, I'm telling you, just say yes. Para hindi na tayo nagtatago. Ayoko. Hindi ko pwede ipapatay si Uncle Sir Nan. Sige, pero ipapakulong ka niya. I don't know. Mag-iisip ako ng paraan. Basta hindi mo pwedeng galawan si Uncle. Safe haven? Ito na yung lugar, Ana. Dito tayo pinanganak. Karen, excited na ako. Ang saya-saya ko. Pakiramdam ko babalik na ako sa amin. Karen, baka makita na natin ang nanay natin. Ana? Sigurado yan. Siguradong andito na ang susi sa mga pagkatao natin. Oh, ayun yung office. Tara, puntahan natin, ha? Dito. Doon, halika na! Oh, Alice, bakit? Anong problema? Parang may narinig akong pamilyar na boses eh. Halika na, Alice. Bakit ka ba umalis? Bakit mo iniwan ang pamilya mo? Paano galit sa akin lahat ng anak ko? Si Aldrin sobrang cold sa akin. Si Carla naman gusto niya kausap niya mami niya lang. Tapos si Nina hindi ko pinapansin. Nina? Bakit ka pasama si Nina dito? I'm sorry, Daisy. Ganito kasi yun eh. Anak ko si Nina kay Maggie. What? I know, I'm sorry. Hindi ko naman alam kasi na may nangyari sa amin nung gabi na yun eh. Kaya hindi ko na nasabi sa'yo. Nina? Lola, May problema ba? nagigilty po kasi ako sa nagawa ko kay Tito Abel eh. Lola, I'm not a bad person. Hindi ko po sinasadyang itaboy si Tito Abel. Nagkataon lang po talaga na I was hurting. Kaya naging masama ako sa kanya. Nina. Lola, it's just that ngayong wala na si Tito Abel, na-realize ko napakasama ko na palang tao. Gusto mo bang bumawi? Sige, sasamahan kita. Dadaling kita kay Abel para makapag-usap kayo. Ha?
akin sasabihin sa'yo eh. Abel! Kaya maghalit sa akin, oh. Kaya sa akin buong pamilya ko, pati ba naman ikaw, dadagdag ka pa. Abel, hindi ko maiwasan. Abel, best friend ko si Maggie. Magkakaibigan tayo. Tapos ikaw ang dahilan kung bakit siya napalayas? Okay, pero, okay, let's not dwell on the past. May dahilan naman pala eh. Kaya nagalit sa'yo yung mga anak mo. Eh na nga, kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hayaan mo na muna sila. Give them space. Pero huwag ka rin dumistansya. They're teenagers. Mahirap maintindihan. Salamat, Daisy. Maraming salamat. Abel, you're a good dad. Eventually, mapapatawad ka rin nila. Okay, thank you. Okay, I better go. I'll get that. Soon. Ninang, Daisy. Nina, si Abel, nandito si Abel. Abel? Abel? Si Ninang nandito. Abel, Nina would like to talk to you. I think I'll leave you guys to talk. Kasi Ninang, napadaan lang naman talaga ako rito eh. I mean, kasi si Abel may problema pero, walang nangyari okay, sige na Abel. Sige. Teka, Daisy. Ihahatid na kita. Nina, I'm very sorry. No, Tito Abel. Ako po dapat yung mag-sorry. I've been very, very rude and arrogant. Wala naman po kayong nagawa sa akin na masama eh. In fact, you've always been so good to me mula pa nung dumating ako. Ewan ko, siguro yun yung tinatawag nilang lukso ng dugo. Whatever it is, I'm glad. Hindi ko lang po kagad nalaman na I was glad. Kasi kahit hindi ko naman po aminin, nagsiselos din talaga ako kay Karen dahil malapit siya kay Lolo. Tapos si Ana naman kay Lola. I should have realized from the start, malapit kayo sa akin. Tito, can I call you Daddy? Desidido ka na talagang umalis? Oo. Gustong-gusto ko nang mahanap ang nanay ko. Hindi ka ba nalulungkot na iiwan mo na si Lolo Sernan? Kaya mo ba magpaalam sa kanya? Yes. Nakita mo ba yung pinsan ko? Yung parati nagbabantay sa akin dito? Hindi ko po eh. Hindi ko nagpaalam. Anong status ng pasyente? Doc, weak ang heartbeat at ang pulse. Unconscious ang pasyente. Estimated time of death, 5:15 p.m. Mrs. Carmela Monteclaro? May masama pong balita. Na-aksidente po yung asawa niyo. Lola! 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 Lola!